yung kabutihang loob, nagagawa nitong tawirin, basagin yung mga pader ng pagkakawatak-watak at pagkakaaway-away. Sikapin mo lang maging mabuti sa lahat ng tao at matatapos ang mga kagalitan sa mundo. Matutulan tayong magmalasakit sa isa't isa, yung hindi mo iintindihin kung sino yung tutulungan mo, basta kung sino yung kaharap mo, tulungan mo, gawan mo ng mabuti, period. Hindi yung nag-iisip ka pa, dapat ko ba itong tulungan? Kapag nakita mong nangangailangan, kahit sino yan, tulungan mo, gawan mo ng mabuti. Amen? Abay, natatandaan ko nga nung elementary ako, exam yan sa values education. Sino ang dapat tulungan? Lahat ng nangangailangan. Hindi naman itinuro sa atin nung bata tayo na pipiliin mo lang, yung tutulungan mo, na pipiliin mo lang yung mga taong gagawan mo ng mabuti. Kahit na sino yan. Kahit na itinuturing na kaaway ng mga kaibigan mo, kahit na itinuturing na kagalit ng mga kaklose mo, away nila yon, huwag kang makialam. Ikaw, maging mabuti ka. Taong humarap sa iyo, tao mo ring dapat harapin. Amen ba yon? Sapagkat hindi mo alam kung kailan ang taong ito pala, balang araw, ay makatutulong din sa iyo at makakagawa din ng mabuti sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok sa Capernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya, siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Wika nila, ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, wag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel, hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, narat na ng mga isinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Isa po sa mga mahalagang bagay na natutunan ko sa mga magulang ko'y ito, maging mabuti sa lahat ng tao. Pakiulit nga po. Kasi alam ninyo kung minsan mapangmata tayo. Mabuti lang tayo dun sa mga taong kagud natin, yung mga mabuti sa atin, mabuti tayo sa kanila. Mabuti tayo sa mga kamag-anak at kaibigan, pero sa mga hindi natin kinala, kung minsan masungit tayo, naninino tayo. Maging mabuti sa lahat ng tao, sapagkat hindi mo alam kung kailan makatutulong sa iyo itong mga tao na pinakikitaan mo ng mabuti. Sa Ebanghelyo, yan ang makikita nating kwento.
Ang senturyon na ito o ang Romanong kapitan ay naging mabuti ang pakikisama sa mga Hudyo. Sabi sa Ebanghelyo, nakiusap yung mga Hudyo kay Jesus at sinabing, pagbigyan po ninyo ang hiling ng Romanong kapitan na ito sapagkat kaibigan natin siya, ipinagpatayo pa tayo ng sinagoga. Di natin alam kung bakit ginawa ng kapitang Romano na magpatayo ng sinagoga para sa mga Hudyo. Siya ba'y nagpapasikat? Pinapagaan lang ba niya ang loob ng kanyang mga nasasakupan? Kasi ang mga Romano po ay kaaway ng mga Hudyo. Tandaan natin, sila po ay mga dayuhan na sumakop sa Israel at ang tingin nila ang tingin ng mga Hudyo sa Romano, kaaway. At hindi lang yun. Hindi po pwedeng magsama sa isang lugar ang Hudyo at Romano dahil ang mga Romano ay pagano, para sa mga Hudyo, pag nakahalubilo nila yung Romano, sila'y nagiging marumi. Kaya itong dalawa na ito, hindi mo mapagsasama, hindi mo mapagtatagpo sa mata. Kaya isang kamanghamanghang kwento na ang nakikiusap para sa Romano ay ang mga Hudyo. Bakit? Kasi naging mabuti ang Romano sa mga Hudyo. At katakataka din po sa kwentong ito na mayroon palang mga matatandang Hudyo na kayang lumapit kay Jesus dahil sila'y may pangangailangan. Bakit? Gusto nilang tulungan yung kapitang Romano. Kaya makita ninyo yung kabutihang loob na gagawa nitong tawirin, basagin yung mga pader ng pagkakawatak-watak at pagkakaaway-away. Sikapin mo lang maging mabuti sa lahat ng tao at matatapos ang mga kagalitan sa mundo. Matutulan tayong magmalasakit sa isa't isa, yung hindi mo iintindihin kung sino yung tutulungan mo. Basta kung sino yung kaharap mo, tulungan mo, gawan mo ng mabuti, period. Hindi yun nag-iisip ka pa, dapat ko ba itong tulungan? Kapag nakita mong nangangailangan, kahit sino yan, tulungan mo, gawan mo ng mabuti. Amen? Abay, natatandaan ko nga nung elementary ako, exam yan sa values education. Sino ang dapat tulungan? Lahat ng nangangailangan. Hindi naman itinuro sa atin nung bata tayo na pipiliin mo lang yung tutulungan mo, na pipiliin mo lang yung mga taong gagawan mo ng mabuti. Kahit na sino yan, kahit na itinuturing na kaaway ng mga kaibigan mo, kahit na itinuturing na kagalit ng mga kaklose mo, away nila yon, huwag kang makialam, ikaw maging mabuti ka. Taong humarap sa iyo, tao mo ring dapat harapin. Amen ba yon? Sapagkat hindi mo alam kung kailan ang taong ito pala, balang araw, ay makatutulong din sa iyo at makakagawa din ng mabuti sa iyo. Minsan daw po ay mayroong isang babae na may cancer. Pumunta siya sa ospital para sa isang bone marrow procedure. Napakasakit po nun. Kasi kahit po sabihin mong may anesthesia, yung pagtuturok pa lang ng anesthesia, napakasakit na. Dahil tinutusok po yung karayom, tagos sa buto. Napakasakit. Siyempre, kinakabahan yung pasyente. Kaya kinakalma po siya nung nurse. At sa pagkakwentuhan nila nung nurse, naikwento nung nurse dito sa pasyente ng cancer, naikwento ng nurse na wala siyang anak at gustong-gusto niyang magkaanak. Biglang nabulalas nung pasyente, sabi niya, sige, yung sakit na dadanasin ko sa procedure na ito, iaalay ko para sa iyo. Hihilingin ko sa Diyos, sana bigyan ka ng anak. At ganun niya ang nangyari. Habang namimilipit siya sa sakit, iniaalay niya yung sakit na yon para doon sa nurse na walang anak. Sabi niya, Lord, tinitiis ko ang sakit na ito alang-alang sa kahilingan ng nurse na yon. Sana po magkaanak siya.
At dahil nakatulog na siya pagkatapos ng procedure na yon, nagpatuloy yung kanyang chemotherapy pagkatapos ng ilang buwan, at matapos ang mga cycle ng chemotherapy, bumalik siya sa ospital. Pagbalik niya sa ospital, isang malaking himala. Sabi sa kanya ng mga doktor, wala na yung bukol ng cancer sa katawan mo. Pero isa pang malaking himala, nagkita sila ng nurse na nagpakalma sa kanya. Mangiyak-ngiyak ito at sinabi, "Ma'am, may anak na po ako." Hindi mo alam yung simpleng kabutihang ginawa mo sa kapwa-tao, may idudulot na milagro sa buhay mo. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos, at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.